Grabe talaga itong issue tungkol kay Dominic Roque. Makimarites muna tayo dito sa bidyong ito. Dito kay Christopher Min ay sinabi nila Dominic Roque sugar daddy nito lumantad na at nagsalita via Alonso di Kinaya. Dito naman sa iba pang mga headlines tungkol Dominic Roque and Bia. Dito kay Boy Abunda, Dominic Roque sinapubliko ang ipinalit kay Bia. Meron na palang ipinalit ito. Hay nako, gwapo kasi kaya napakaraming sugar daddy at maraming chicks. Kaya ang ano niyan, resulta niyan ay magkaroon niya ng HIV kung ganyan kasi mayroong mga bakla tapos malipat doon sa babae. Yan ang hantungan niyan kapag ganyan na maraming sugar daddy na bakla. Ito naman dito isa pang sugar daddy ni Dominic Roque lumutang. Hindi akong nagsabi nito mga kachismis. Ito'y vlog ng mga vlogger. Ito, pamilya ni Bia Alonso pinaimbestigahan si Dominic Roque. Pati na nga sila Tulfo at Jinggoy Estrada ay inimbestigahan na ang isyong ito kasi nadawit ang isang malaking pangalan na politisyang bakla. Ano bang purpose ng bakla? Bakit bigyan ng kondo si Dominic? Pag-isipan nyo nga. Yan, klarong-klaro na yan, di ba? Ito, lagot na Bia Alonso, bininta ang milyones na, ano kayang milyones yan? Dito, Dominic Roque may relasyon sa politician, ayan. Ang daming talaga, sources na nagsasabi na merong politician. Kaya nga, merong, si Dominic, negosyo na gasolinahan. Alam naman ng lahat na hindi nga yan gaanong kumikita sa pagmumodel. Kaya bakit daw kayang bumili ng gasolinahan na gawing negosyo? Milyones ang puhunan yan. Yung kondominium, milyones din yun. Ito, Dominic Roque umamin na kay Bia Alonso sa sugar daddy. Hindi ako nagsabi niyan Ito yung dito sa mga vlogger. Tiningnan ko lang ito, nakichismis lang. Ito naman, Dominic Roque nagsalita na Gerald Anderson. Bakit nadawit na naman si Gerald Anderson dito? Ito, si Senora Bas. Sian Gaza, nabuking si Dominic Roque, bakla kay ano kaya ito? Bakit nagkakabit itong mga bakla? Palagi kay Dominic. Kaya walang amoy kung walang umuutot. Diba? Walang usok kung walang apoy. Okay, so atin panoorin ng mga iba pang video na nagbabaga ngayon sa YouTube at sa social media. Ngayon naku, trending na talaga ito si Dominic Roque kasi ang yaman-yaman pala nito. Ngayon, walang klarong trabaho. Hindi naman siya kumikita ng milyones sa pagmumodel. At ngayon, nabubuking na. Lumalabas na ang mga benefactors niya or yung mga nagbigay ng gasoline station, ng sports car, ng condominium. Kaya marami tuloy nagagalit sa atin kasi nakichika-chika tayo. Ganito lang talaga, maritisan na ngayon ang uso Wala tayong magawa. Kahit lalaki ako, marites na rin ako. Kaya ito, pakinggan natin ng ating isa pang marites na nagsasabi nito. Ito ang trend na trend, hot na hot issue ngayon sa internet. Welcome back sa aking channel. Dominic Roque na booking na mayroon palang sugar daddy kaya hiniwalayan ni Bea Alonzo. Siyan binuking ang totoong halaga ng condo unit ni Dominic at ang negosyo nito. Gaano ito katotoo? Panoorin at pakinggan ang buong detalye. Grabe naman ito ng mga akusasyon, mga sugar daddy, ang daming sugar Mukhang daddy. unti-unti na ngang nakikilala ang pagkakakilanlan ng politiko na umano ay may kaugnayan kay Dominic Roque at nagbibigay sa kanya ng mga negosyo at mamahaling condo unit na Politiko, bading. Patay na. Sirang-sira ang pagkatao dito ni Dominic.
magtrabaho kasi ng marangal, wag yung mga bading-bading na sugar daddy. Kasi hindi lang personalidad mo ang masisira diyan, kundi katawan mo. Kasi alam naman natin na karamihan ng pumapatol sa bading ay magkaroon din ng yung HIV na sinasabi. Excuse lang kung nasabi natin yan, pero yan ang katotohanan na karamihan ng bading ay meron talagang HIV. Sorry po. Okay, balikan natin ang ating dakilang chismosa. Nagkakahalaga ng milyones. Pagsisiwalat pa ng self-proclaim at pambansang marites na si Sian Gaza na napakaraming natuklasan ng pamilya ni Bea Alonzo tungkol sa past life ni Dominic Roque kaya napagpasyahan nilang kanselahin ang kasal ng dalawang celebrity. Ayan, umahanap kasi kayo ng mga gwapo. Alam nyo, ang mga gwapo, kapag hindi mayaman, karamihan yan ay may sugar daddy talaga yan kasi nilalapitan yan ng mga bading. Ng mayayaman na bading, binibilhan ng motor, kung ano-anong gusto, ng sports car, ganyan. Kaya kung gwapo, ay sabi nga ni Andrew, hanap ka ng pangit. Ang buhay mo ay sasaya. At iibig ka ng pangit. At hindi ka iiyak. Ganyan. Ngayon, iiyak si Bea kasi gwapo hinahanap niya. May sugar daddy naman. Noong inaayos daw kasi yung prenuptial agreement ng dalawa ayon kay Sian Gaza, syempre lawyer to lawyer daw, idedeklara nila ang lahat ng kani-kanilang ari-arian na nakapangalan under sa kanilang pangalan. Nung nagdeklara na daw si Dominic Roque ng kanyang negosyo na gasoline station, ay bigla daw nagulat at nagtaka si Bea at ang pamilya nito, dahil alam naman daw ng lahat na wala naman masyadong kinikita ang aktor. Kaya nga, dapat kasi magpakatotoo. Kung ikaw ay hindi mayaman, sabihin mo na hindi ka mayaman at huwag mo ipagyabang yung mga negosyo mo na hindi sa'yo. Bigay ng mga benefactors na bading. Kasi pinabilib mo masyado si Bea, kaya ayan tuloy. Nagiging malungkot na ang inyong away na kayo. Hiniwalayan ka ni Bea ng pamilya niya. Kasi nga nagkikita yung mga anomalya. Kasi dineklara nyo ang hindi nyo mga tunay na pag-aari na mga bigay ng benefactors. Kaya ayan tuloy, pati si Tulfo, Senator Jinggoy ay sumasali na sa investigasyon kung sinong politiko ang benefactors nitong Dominic. Okay, ako nagkitsika lang naman ako. Hindi ako ang gumawa ng mga chismis na ito, kundi nagkitsika lang tayo at nagbigay ng reaksyon para merong matutunan ang mga gwapo na kabataan ngayon na huwag pumatol sa mga ganyan na mga klaseng huwag masyadong mahalin or ma-inclined into those material things katulad ng mga ganyan na kundo, magandang motorcycle, magandang sports car, ganyan na ibibigay ng mga bading sa inyo. Mga gwapo dyan, iwas-iwas na kayo sa ganyan para hindi kayo ma-issue sa inyong mga girlfriends. At hindi naman daw ito masyado nakakapag-racket sa pagmomodel, kaya naman paano nakapagpundar ng gasoline station ang aktor gayong hindi basta-basta ang negosyo na ito, at malalaking kumpanya at sobrang mapepera lang ang nakakapagnegosyo ng ganito. Kaya nga. After nga magdeklara ni Dominic ng kanyang negosyo, ay agad namang umatras si Bea sa kasal at biglang pinag-isipan nito at agad na naglunsad ng investigasyon si Bea at ang pamilya nito. Ang nakakagulat pa dito ay nadiskubre ni Bea na nakatanggap umano si Dominic ng gasoline station mula sa isang bakla. Ay, klarong-klaro yan hindi ako ang nagsabi niyan. Galing sa isang bakla. Dalawang bakla ang lumutang dito, isang politiko at isang mayamang businessman. Nako, left and right pala itong ni Dominic, sugar daddy, tapos meron pa siyang magandang babae. Kawawa ang babae dito. Lahat ng virus ay pupunta kay Bea. Kaya ayan, iiwalay talaga si Bea diyan. Isipin nyo naman, dalawang bading ang kanyang sugar daddy at kawawa ang babae dito. Kaya tama lang ang move ni Bea. Okay, good luck sa iyo Bea at sana'y makamove on ka. Iwalat pa ni Sian, they found out na yung gasoline station is bigay sa kanya ng isang bakla so nag-dig deeper sila and they found out yung past nung lalaki. Nagulat sila.
Samantala, nagpahiwatig din si Sian na alam niya ang pagkakakilanlan ng nasabing mayamang bading pero nagpa siya na huwag na itong ibunyag. Sobrang maimpluwensya din daw ito, at ayon sa kanya ay nagkakahalaga ng 40 milyon ang condo unit na tinitirhan ngayon ni Dominic. Grabe. Matatandaan naman na isiniwalat ni Christy Firmin na ultimo ang mga senador ay pinaiimbestigahan na rin kung sino ang politiko na iniuugnay kay Dominic at kung ano nga ba ang iba pang negosyo nito. Yan ang nakakatakot dyan. Kasi malalaman na kung sino ang politiko na yan. Pera ng bayan, binibigay kay sweldo ng senador. Alam natin yan. Sweldo ng politiko, galing yan sa mamamayan. And then ibibigay lang ang luho. 40 million kondo, ibibigay mo. Tapos gasolinahan, tapos may sports car pa. Kung ano-ano. Pera ng bayan. Kaya hindi pwedeng hindi ito mabulgar. Dapat lang. Kasi hindi yan, pera yan ng gobyerno kung ganyan na politiko ang ginagamit, minawaldas nitong gwapo na lalaking ito. Naku, kawawa naman to. Sirang-sira lang talaga ito siya ngayon. Dahil pumapatol sa bakla. Kung mataas ang iyong pangarap sa buhay, magtrabaho ka. Katulad ng kanta ng Apo Hiking Society, kayod, 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 kayod ng kayod. Kayod ng kayod. Para magkaroon ka ng sariling pera mo, na ipagmalaki mo, sports car sa'yo, bibili ka ng bahay sa'yo, sa'yong pinagpaguran, hindi yung galing sa mga bakla. Kaya anong gagawin nyo ng bakla doon sa kondo? Matutulog kayo, magkasama kayo, magkwentuhan lang ba kayo? Naku, tapos kinabukasan, kita kay Bia, and then magde-date. Kawawa talaga si Bia dyan. Kaya, kung ako kay Dominic, huwag nang humanap ng katulad ni Bia. Hanap lang ng mga low profile girls na ganyan, na hindi ka kayang sisiraan. Okay? So, good luck sa iyo, Dominic. At sana ay hindi nagugulo ang buhay mo. Okay. Ending tayo sa bidyong ito. Sa ngayon ay sobrang nalalagay nga sa alanganin ang pangalan ngayon ni Dominic Roque, at posibleng ang masira ang imahe niya kung mapapatunayan talaga na hindi maganda ang kanyang mga ginagawa. Ngayon pa sirang-sira na. Madagdagan pa yan. Kaya nagiging malas tuloy ang Year of the Dragon kay Dominic. Dahil sa mga marites. Kaya wag niyong sisihin yung si Bia. Ang sisihin dyan ay kung sino ang nagbulgar ng sikretong ganyan na nako. Ibang sikreto din yan. Noon pa man, mas maigi pa rin talaga na magsalita na rin si Dominic sa publiko para na rin malinis ang kanyang pangalan at patunayan niya na marangal ang negosyo niya at maganda ang kanyang hangarin kay Bea Alonzo. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Ay nako, marites. Mga marites kayo, nahawaan na tuloy tayo dito. Ang masama kasi nito ay papasok na sila Rapi Tulfo sa ganitong usapan or usapin. Kaya kung nandyan na si Tulfo, mabubuking talaga. Kung ipapatawag ito sa Senado, mabubuking. Kasi yung politiko na daddy nitong si Dominic, pera ng bayan ang ginagamit. Mantakin nyo naman, condominium, 40 million, sports car, gasolinahan, ilang milyon na yan. Nasa na yan, 100 million na lahat ang puhunan ng bading na yun. Para lang sa gwapito, macho gwapito na Dominic. Kaya tama lang ang ginawa ni Bia at ng kanyang pamilya. Kasi malinis na pamilya at hindi mga mukhang pera at hindi mga social climber. Okay, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Ang tipon ay talo. Hanggang sa muli, if you like the video, subscribe the channel for more chismis like this.